Masterjet Province of Leyte kami from DepEd. May aasahan po ba tayong SRI ngayon? Kailan po ito maibigay? So, hello po sa ating mga sumusubaybay dyan sa Province of Leyte at maging sa lahat na rin ng mga followers natin and subscribers. Ang SRI o ito pong Service Recognition Incentive, no, ito po ay madalas na binibigay kapag katapusan ng taon. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na mula pa po noon ay hindi po guaranteed itong pagtanggap ng SRI kasi nakadepende siya sa ilalabas na administrative order ng Pangulo. Noong taong 2022, last year po, naglabas ang Administrative Order number 1 si Pangulong Marcos para sa pag-grant ng SRI to government employees for fiscal year 2022. Kung mapapansin po ninyo, is very specific po, no? Yung order na ito na para lamang siya sa fiscal year 2022 na SRI. So, ibig sabihin, hindi po ito pwedeng gamitin as basis, legal basis, para sa pag-release ng SRI 2023. Kasi very specific siya for the year 2022 alone. So, for this year, 2023, magkakaroon lamang ng SRI kung maglalabas ng isa na namang administrative order ang Pangulo para sa 2023 na Service Recognition Incentive. At kung ano man po yung nilalaman ng order na yan, yun po yung magiging basihan para sa SRI 2023. Ganito din po yung nangyayari before sa panahon po ni Pangulong Duterte. No, very specific yung kanyang order for a very particular na fiscal year para sa SRI. Kaya hindi pwede na aasahan natin itong SRI na makukuha hanggat wala pong ilalabas na administrative order ang Pangulo para dito. Nung dati ay nasa kalagitnaan na ng Desyembre, lumabas yung administrative order. So, ganun po. And even if meron pong administrative order, hindi pa rin po natin dapat na aasahan yung halaga na nakasulat sa order na yon. Yung maximum allowable SRI na nandoon sa order, kasi titingnan pa rin po natin yung funding source kung saan kukunin yung pondo, yung pera para sa ibibigay na SRI. Kung katulad po ng mga nagdaang taon na ito po ay nakabase sa savings ng agency, then much more na hindi tayo dapat aasa doon sa nakasulat na maximum amount. Kasi yun ay maximum kung kaya na maibigay ng ahensya base sa available niyang pondo by the end of the year. Na wala kasing dagdag na pondong ibibigay ang DBM for the release of SRI kung ang purpose or ang funding source ay galing sa savings. No, kung ano lamang yung natira by December, pagkatapos mabayaran yung mga obligations ng agency, kung ano lamang yung natirang pera, yun lamang po yung instead na ibalik sa Bureau of Treasury ay pwedeng paghati-hatian ng mga eligible personnel sa pamamagitan ng isa pang tinatawag na SRI. So, ganun po kasi yung kanyang case, kaya hindi mo dapat asahan yung maximum amount, no? Kasi it reflects also to the itong performance of the agency. Kung maganda yung performance ng agency, ibig sabihin mostly ay yung sinusunod nila yung budget, ang pag-release nito, yung pagbayad sa mga obligations, kaya kadalasan ay nauubos na yung pera, kaya wala nang maibigay na SRI. Again, sasabihin natin yung savings lamang, yung hindi magagamit, no, yung sobra lamang sa annual budget, yun lamang ang pwedeng gamitin for SRI kung ang funding source nito ay galing sa available savings. Kaya po mahalaga na tingnan itong magiging laman ng administrative order if ever mayroon man pong ilalabas, no, kung ano po yung funding source. Saka po natin pag-usapan yan kung mayroon na pong ilalabas na order for that purpose. Pero sa ngayon, wag muna nating
isali sa computation sa atin po mga ini-expect itong SRI for the year 2023 kasi nga hindi pa po ito sigurado. No, hindi po ito guaranteed na benefit. Ito po ay nakadepende sa administrative order ng Pangulo at nakadepende kung ano po yung source ng pondo na pwedeng mapagkunan para sa ibibigay na SRI for government personnel.